sabihin, Pastor, ng seek God with all your heart? Okay. Maraming testimonies ng mga matitinding naglilingkod sa Diyos ngayon, listen to this, ay mga dating lubog sa bisyo. Dating mga adik. Bakit kaya? One reason is this. Lucas 7:47. Kaya't sinasabi ko sa iyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti, kaunti rin ang pagmamahal. Yung mga dating lubog sa kasalanan, nakaranas ng pagpapatawad ng Diyos, tumanggap yan ng pagmamahal ng Diyos. At dahil sila'y pinatawad, tumanggap ng matinding pagmamahal, matindi rin silang umibig sa Diyos. Kaya tatawagin ko dito si Pastor Ferds. Siya po ay one of the pastors ng New Zealand upang magpatotoo sa atin. Ito po ang pinatawad ng malaki, kaya ang malaki magmahal. May I call Pastor Ferds. Ang hindi ko po makakalimutan sa aking buhay ay yung unang beses na ako'y pinatayo sa pulpito. Talaga pong, kalugang nga aking tuhod eh. At parang may mga dagang nagtatakbuhan sa akin dibdib, kabog na kabog. Ano ka nga ako ito? Okay, sa lamig po ng panahon doon, yung aking bumbunan ay pinapawisan at nanonoy yung aking lalamunan. Tapos ako'y nagkambubulol na, ano ba ito ako? Magaling pa nga ako maghamon ng suntukan kaysa humarap sa inyong harapan. Bago po ako makakilala sa Diyos, ang lahat po ng bisyo ay nasa akin na tanda ko po noon, bagong taon, ang sabi ko yan ang aking resolution, ang aking New Year resolution, lahat ng bisyo ay papasukin ko. Pinasok nga at nahirapan na lumabas. Ang aking pong bisyo ay talagang yung babae, ako may sarili pumatol sa lalaki. Alak, suga, sigarilyo, marijuana, shabu, gamot, yan, tabletas, syrup. At talaga po yan ay napakatindi. Yan po yung daladala ko doon sa New Zealand. Talagang naranasan ko po ang matulog sa banyo. Yan, kami po yung nagiinom. Ako'y naghuhubad. Akayat ako sa ibaw na sasaya at sayaw. Maingay. Ganyan po ang trabaho. At kami po pag nagiinom yung aking mga tropa sasabihin, may yung kami po pastor doon, meron po sila kang Bible study. Sasabihin, may Bible study. Di uunahan namin. Inuunahan po namin ng inuman. Di kami pambarik doon. At maya-may hiyawan na. At kantahan ang aking pong pangalan doon ay si Claudio. Minatawag po sa akin ng Batang at saka si Nosy Balase. Kaya dahil lagi po kantahan ni Nosy Balase, lagi nang labas ang litid pag nakanta. At ang isa pong pinakamatindi sa akin ay ang pagmumura. Taig na taig si Duterte. Talagang lahat ng aking sinasabi ay lagi may kasamang mura. Talagang puto, chintay, pagkalulutong. Kahit po ako yung halimbawa may pupurihin laang na tao. Kaya sabi ka, ano kung pagkakakalim, puto, chinta ka. Ay talagang may mura pa At ang aking pong mga mentor ay si Professor Jack at si Professor Jim. Yan. Professor Jack Daniel at saka si Jim Bem. Yan po nga mga professor, ay galing naman Siya po ang aking takbuhan. Silang bibigay sa akin ng lakas. At pagka kami problema sa kanila lalapit, sabi sa akin, pareho yan, kung lakalakal mo. Di kinabukasin masakit ang ulo. Pero sa biyaya po at habag ng Diyos, at dahil na rin po sa panalangin ng ibang tao, lalong-lalo na po ng asawa ko, si Pastor Cheryl, ako po yung nililihans niya pag ako'y natutulog. Salamat po at diniling ng Diyos, at ako'y talagang natalikuran ko. Bagamat po nung una ay talagang napakahirap, dahil sabi nga ang laman ay makapangyarihan at patuloy kang hatakin sa iyong pinanggalingan. Pero salamat sa salita ng Diyos na buhay at ako'y talaga pong nagremo sa akin ang salitang ito na bilang-bililan ni Apostol Pablo. Sa Galatians chapter 5, verse 16, 17, sabi po doon, ay sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin niyong patnubay ng inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Sapagkat ang mga nasa ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu at ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Hallelujah. Paki-plus po. Yan po ako dati. Yo.
Iyak. Adik eh. Kaya naman. Ay, parang, Okay. yeah, salamat po sa Diyos po ang papuri. So, yan po ang reason kung bakit yung mga lubog sa bisyo, kapag bumalik sa Panginoon, sobrang magmahal. Kaya kitang-kita naman po natin si Pastor Ferds. Yan po ay noong una, pag pumunta daw po kayo sa New Zealand at naglalakad sa mall, kilala ng lahat. Batang! Oh, sikat na sikat yan. Yung ganamang lahat ay pinapakisamahan. Okay. Anong uri ng pag-ibig ang ibinibigay ng mga taong pinatawad ng malaki? Anong uri ng pag-ibig? Ito yung uri ng pag-ibig na binibigay nila sa Diyos. Mark 12 verse 30. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, buong lakas mo. Yan na ang ibinibigay na uri ng pag-ibig ng mga taong pinatawad ng malaki. Bakit matinding umibig ang pinatawad ng malaki? Kasi nakilala nilang Diyos na puno ng pag-ibig. Diyos na mahabagin, mapagbiyayang Diyos. Nakita nila. We will never truly love God whom we do not know. Kaya hindi mo mahal ang Diyos, hindi mo siya kilala. And for us to obey the first commandment, love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, we need to seek Him with all our heart, with all our soul, with all our mind, with all our strength. Another reason kung bakit matinding umibig ang malaki ang pinatawad, because they know how to seek God with all their hearts. Yung mga naging adik, alam nila kung paano maghanap ng buong puso, buong isip, buong lakas. Yang adik sa shabu, ibinibigay ang buong puso para magawa ito. Isa palang karakteristik ng mga na-addict is wala na silang sense of loss. Hindi nila alam na they are losing their family. Bakit? Kasi binigay na nila ng buong puso, ang kanilang buong puso sa bisyo. Miski iwanan, pabayaan ang pamilya, basta masarap ang pakiramdam. Alam nila kung paano maghanap, buong puso, buong kaluluwa. Walang pakialam sa reputasyon. Ay hubad baro daw na, nagsasayaw sa kalye, sa samba. Kahit pabayaan ng katawan, ilang pounds ka, Pastor Perch, noon? Yung